Kahit magandang araw nga pala mga kaibigan, kasama ko nga pala si Elton at si patanggal na. Ay, nakala ko po kayo si hindi pala si Rory Madrid. Kasi mas pogi ito kayo. Hindi, okay lang po kung gusto nyo mag-shades. Joke lang. Ano yan? Hindi, joke lang po yun. Kahit magandang araw, kasama ko nga pala si Sir Elton Bordado. Si Sir Elton. Oh my God! Bakit gano'n? Kasi Madrid yung lumulas last name. Kahit magandang araw mga kaibigan, kasama ko nga pala si Sir Elton Madrid. Ay! Elton Madrid. Elton Saruro. Dito ay matutunghayan nyo ang mga kaganapan sa industriya ng pelikula. Sa larangan man ng aksyon, horror o drama, ay marami tayong makikilala. Sabay-sabay nating alamin ang mga pangyayari sa likod ng kamera. Ito ang Show Mo! Ako nga pala si Reynald Doctro. At ito ang Cine Convo. Cine Convo. Wagoy! Mga hayop kaya! Bakit yan ang dinala niyo dito? Manabagis ito. Kakilang, nakataas ko sa gitan dahil sa kanya. Ras! Pabako! Pabako! Tinawakan lagi. Naapi ako nito. Ano ba yan? Kahit magandang araw mga kaibigan, kasama ko nga si Sir Elton Bordado. Okay, got it. Okay na this time. Okay. Okay, kasama ko nga pala nakamamanghang star ng Black Rider na mas pogi pa si kay Sir Rory Madrid. Dapat yun na lang Pero anyways guys, kasama nga pala natin ito na napakahusay na aktor, stuntman at pogi. Okay. Bali po, narito nga po pala kami ngayon para tanungin ang buhay ng isang napakapoging Sir Elton Bordado. Yeah. Ay, ngayon po, kayo po ay bilang kilalang star ng Black Rider at isang dakilang stuntman. Paano po kayo nag-umpisa bilang stuntman o aktor? So, nag-umpisa kasi yun sa pag-i-stuntman ko. Meron lang kayong mga tropang mga director sa naglalaro ng basketball, sa mga stuntman din. Tapos sabi niya, Elton, gusto mo bang lumabas sa ganito? Kasi alam ko, marunong ka magkarate, gano'n. Sabi ko, okay na naman direct, walang problema. Kasi nakasama ko sa lahat ng ibang mga artista, kagaya Laji Manalo, sa mga larong pambasketball, kasi naglalaro ko ng basketball. Tapos ngayon, sabi ko, sige, tatry ko. Pero na-experience ko na dati for year 2000. Nag-stuntman ako for 3 days lang. Nag-train ako ng 4 stunt kasi marunong sa karate. Kaso lang, sobrang init talaga, ang hirap. Kaya naisipan kong ibahin ko na lang yung work ko. So pagkatapos nun, nagtrabaho ng iba't ibang nag-business din, mga ganyan-ganyan. So after 2016, doon ako nag-umpisa talaga na magtuloy-tuloy sa pag-stunt dahil sa mga director na parang nakikita nila ako ng kaya mo yan. Kaya tinry ko. So yun, tuloy-tuloy na yun. Bali, 2016 ang start ng iyong paglago ng career ng iyong pagiging isang stuntman. At naging star nga po kayo sa mga ilang mga show rin na nakamamangha. Bali,
ano po yung may babahagi nyo like, naging malaking role nyo? So, ang sa akin lang naman kasi, ang gusto kong mangyari sa buhay ko ay yung experience ko sa pag-stuntman. Gusto ko kasi maging kontrabida talaga. Oo. Kasi yun yung nasa sa isip ko na para mag-fight, lahat ng mga galawan sa mga fight. Yun yung gusto ko. Bali, base naman sa itsura nyo po ay maangas nga ang dating naman. Yan lang yun. Doon po ba nag-start yung idea na baka gusto rin? Nagustuhan ako ng ng mga director na, ikaw pwede ka. Kasi magiging kontrabida, ganon. Kaya try ko. So sa awa ng Diyos din. Kaya yun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Ayun. Bali ito, kabataan nyo po ba na dumaan ba sa isip nyo na parang gusto ko rin pala maging stuntman, kumbaga? Dati yon kasi naisip ko na yun dati na paano kaya makapunta ng Manila at saka sumubok sa ganyang kasi siyempre may nakikita tayo lahat ng mga kontrabida na ang gagaling naman nila, pero kaya ko naman yan, sa isip ko lang yan. Kaya nung pagdating ko dito sa Manila, naisip ko na yun na sana may makakilala kong mga artista na, kasi gusto ko lang magpa-picture dati. Ay, sobrang tuwang-tuwa ako pag-picture. Panginangarap ko na sana balang araw magiging ganyan din ako. Wow. Yan lang. Tapos ngayon nga sa larangan ng pelikula, ngayon po ay ikaw ay malaking star na ng isang palabas sa isang teleserye ng TV ngayon na Black Rider. Ayun nga. Hindi ko rin talaga makakalimutan yan kasi hindi ko akalain na magiging tuloy-tuloy yung project ko dyan. Dahil kay Direk Erwin Tagli na siya yung nagturo sa akin na paano gumawa pa ng fight. Although ako marunong na ako sa fight, pero hindi pala sapat yun. Na meron palang mga technique na paano mo i-disarma lahat ng mga baril, kutsilyo, ganon. Lahat kung paano mo ipabalibag. So, yun. Tapos ngayon, nagpapasalamat din ako na naging bahagi ako ng ganyang pelikula sa Black Rider. Na hindi mo akalain na, kasi long hair ako eh. Nagpaputol lang talaga ako ng buhok para mag-double. Pakita nyo nga yung picture ni Sir na mahaba ang buhok. Mamaya sa editing na lang yung Ngayon, ilang years na, since 2016 pala kayo nagsimula, no? Bali ito ay yung 7 years na? Pero pa-sulput-sulput lang dati. Sulput-sulput. Pero yung tuloy-tuloy, yung sa 2016 na. 2016. Tapos doon na rin umangat yung career Ayaw mo parang bilang gano'n. Wow. Pero sa tagal niyo po sa industriya, may pagkakataon po ba na nag-audition pa rin po kayo? Dati nag-audition ako na para gano'n. So, sino mapipili, gano'n. Minsan din napipili, minsan hindi napipili. Pero karamihan din kasi pag napili ka na, merong ibang hindi napili, yun ang ipapalit sa'yo. Yung palakasan. Palakasan. Oo. Kung sino mas sa tingin Oo. Kasi may mga manager sila, ganon. Kami wala naman. Kaya yung tiyaga lang talaga. So ngayon, nagpapasalamat ako na kahit hindi ka na mag-audition, tinatawagan ka na. Yun. Tatawagan ka na lang kasi ikaw yung fit sa role na ganito. Yan yung mga fit ng ganito. Kaya mas okay din ganon. Yun nga po, ano po bang sa tingin yung masasabi kasi, yun nga, dati gusto nyo lang talaga maging kontrabida. Yes. Tapos ngayon, nalalaan nyo na yun sa ganito, ngayon, bago nyong show, kumbaga na naging paprotect, which is yung Black Rider nga. Yes. Ngayon, alam ko na maganda nga ito at yun nga, before lang inisip mo na gusto ko maging Ito na yon. ito na pala yun. Ito Ano na naman yun. ang pakiramdam nyo? Hindi mo masasabi, parang hindi mo matanggap na yung bakit naging ganito ngayon. Parang siguro sa Diyos. Hulog ng Panginoon na parang kinakalibutan ka, parang ba't ka napasok sa ganyan. At saka tuloy-tuloy yung project mo na minsan yung iba hanggang 2 araw lang, 3 araw, ganon. Simulang July pa, nandyan na ako.
Oo. Tapos yun na po yung simula ng... Oo, yung ano talaga. Ito yung pinaka the best na hindi ko makalimutan. Wow. Na itong ano na to, Black Rider na to. Napakaganda kasi dahil si Roro sobrang galing. At saka napakabait na bata. At saka kung anong gagawin mo, mas magaling pa ngayon eh. Kaso lang, syempre hindi pwedeng iano sa kanya lahat dahil paano pag na aksidente siya, sayang wala na yung show, di ba? Kaya may mga stuntman na nakalaan diyan. Ayun. Lahat ng mga aksidente, yan tanggap, kaya buhay stuntman, buhis buhay. Yun. Base nga po sa aming napag-aralan, kumbaga dumodoble ang inyong role kumbaga Yun. sa Black Rider bilang isang stuntman ni Sir Ruru Madrid at isang kontrabida sa kanya. Yes, isang kontrabida din ako. Ako yung kanang kamay ni Ramon Bagatsio. Wow. Hitman, ganun. Pero meron po ba kayo mga star na parang na starstruck kayo nung nagkaroon kayo ng parang pagkasama sa isang pagtrabaho sa isang show kumbaga? Dati pinangarap ko lang na makakita ako ng artista at saka gusto ko silang makasama. Ayun, nakasama ko na sila ngayon. At saka ang hindi ko rin makalimutan talaga ay si Robin Padilla. Robin Padilla. Dahil pinangarap ko na makita ko siya at saka makasama din sa bilang kasama sa industry. Nung nakita ko na siya sa Bad Boy 3, yun lang, first time ko lang siya. Matagal na ako sa pag-i-stand, pero yung pa lang siya nakikita ng personal na nagpa-picture idol. Kakuya ko rin dahil isa din akong fraternity sa... Pares kayo ng ano? Yes. Wow! Yes. Sir Robin. Eagles. At yun po ba isa sa mga hinangaan nyo at iniidolo nyo sa larangan ng acting, si Sir Robin? Yeah, Sir si Robin Padilla, Jerry Clavar, yan. Marami pang iba. Hindi ko lang isa-isahin. Pero marami nga naman. Yan, kagaya ni Kuya Binson Dilema, istor ko ng Batang Quiapo. Wow. Yan, hinahangaan ko rin talaga niya. At saka, nung nakita ko rin siya, first time namin nakita yung yung tatay niya. Kaya doon lang kami nagtita. Kaya pasalamat ako. Tuloy-tuloy na yung pagsama namin hanggang ngayon. Doon rin kayo nabuo yung pagiging pagkakilala. Baga, base sa mga experience na mga ganun, meron bang mga related doon or mga katulad nun na mga hindi nyo talaga makakalimutang naging moments or parte ng buhay nyo na naantig pa rin ang puso nyo kapag naalala nyo? Ay, yun na nga din base sa yung sa mga director talaga na hindi ko akalain na may isip nila na isama ako, gano'n. Tapos yun, ito na yung pinaka-the best na hindi ko makalimutan yung Black Rider. Black Rider. Kasi dito talaga ang parang nabuo yung tawag dito, yung tiwala ko sa sarili ko na yung confidence. Yan, wow. Yan. Kasi napaka-mangha naman na talaga ng performance nyo sa Black Rider bilang isang kontrabida at isang stuntman pa ni Sir Ruru Madrid. Minsan nga napapanood ako ng mga stunts nyo, hindi ko nga ma-differentiate yung itsura niya. Parang mas pogi ka ba? Mas pogi yun. At saka napakabait ng bata Napakabait. niya. Sobra. Narinig ko rin sa mga ibang napaka-humble, walang alinlangan na kung ibang tao kasi kahit malayo may idol, pwede bang magpa-picture? Lapit yan. Parang si Idol Robin para ganun, hindi suplado. Maganda talaga ang approach nila kahit ano pang mga tao, walang diskriminasyon sa mga iba't ibang tao, mahirap man o yaman, may posisyon man o wala. Bali, ngayon naman sa mga kagusto mong tao, balik ta rin naman. Kumbaga, meron ka ba mga tao sa tingin mo nakapikunan mo na hindi naman kasi maiwasan yung ganyan. Hindi maiwasan yung ganyan na kahit ayusin mo pa sila, minsan yung inggit, alam mo yung inggit na hindi maiwasan yung ganyan, siraan. Aangat ka na,
hihilain ka pababa. Yun. Hindi na lang tayo drop ng mga pangalan. Ay, syempre. Yes, Hindi po pwede yan. Pero kilala mo na kasi. Kilala niyo yun kung sino yun. May mga pagsisisi ba kayong sa tingin yung parang gusto nyo isipan nyo hanggat ngayon, naisipan yung parang balikan sa utak nyo na parang gusto ko siyang baguhin. Sana may nagawa akong iba. Parang nagawa ko sana iba sa mga sitwasyon na to na gusto kong baguhin. Sa ngayon, wala pa naman akong gusto mabago dahil enjoy ako sa sarili ko eh. Buti na. Pero sa darating na panahon na hanggang kailan yung pag-i-stand ko, pero ito naman ang gagawin ko para kung ilagay nating hindi na tayo pupwede sa pag-i-stand, diba? Siyempre, doon ka na sa karakter na kung paano magbitaw ng salita. Yan. Tama nga naman. But sa pagbagiging part ng pagiging stuntman yung alam ko, nakikita ko nga na nagiging para naabot nyo na nga yung pagiging gusto nyo na maging kontrabida at bilang parte ng mga malalaking role sa isang mga teleserye o mga palabas. Meron pa rin po ba kayong gusto, mga pangarap na gusto nyong abutin? Ang pangarap ko naman din ay sa buhay na magkaroon ng malaking business din. Pero may business naman din ako. May business na rin ako. Hindi ko naman inaasahan na about sa taping. Hindi lang isa ang inaasahan ko, hindi sa taping, kundi meron pa rin akong ibang business. Kasi paano pag once na na-disgrasya ka, hindi natin masabi, di ba? Meron kang ibang pinagkakitaan. Parang hindi ka lang nakakaisa-isa. Oo, yan. Pero kung may business naman kayo, baka gusto yung maibahagi. Wala namang problema yan. Kung okay lang din. Kung okay naman, promote kayo. Ang sa akin lang, ang business ko pala ay isang gourmet tuyo, yung El's Gourmet Product. Wow. Yan, bibigyan ko kayo sa sunod yan. Yung gourmet tuyo na papakita ko sa iyo sa mga picture, sa mga lahat ng mga artista kumukuha ng ilang box. Nung dati kasi nung pandemic, lahat ng ibang restaurant pinagsusuplayan ko yan. Nung nag-pandemic na talaga na wala na talaga, nagsarado lahat yung mga restaurant, kaya medyo bumaba na yung kita ko. O parang siyempre nagtitipid lahat dahil sa pandemic, diba? Kaya yun, humina yung business ko noon. Pero but until now, meron pa rin siya kahit papano. Pero hindi na gano'n ka laking kita. Well, i-promote natin yan ngayon. Yeah. Si Ruro Madrid po ito at gusto ko lang po sabihin na pagpatuloy niyo lang po ang pagluluto ng gourmet tuyo dahil napakasarap po niyan. Dapat po talaga matry po ng lahat yan dahil solid po talaga. God bless and see you soon po. Yun nga, balikan natin ang pagiging isang stuntman nyo po at bilang isang aktor. At ngayong nasasabak na kayo sa mga malalaking role, nakikita nyo po ba na magiging isang aktor pa rin ba kayo, stuntman, mga 5 taon, mga 10 taon mula ngayon? Sa tingin ko, kasi hindi ko to titigilan hanggat hindi ako magiging isang kontrabida talaga. Oo. Ayun nga. Pag sisipagan ko yun, hindi naman din ako papayag na hanggang extra lang palagi or isang tawag dito, isang kanang kamay lang or isang utusan. Darating din yan ang panahon na magiging may isang kasama ka na sa role ng mga bida. Ayun, narinig niyo yung mga... Sana. Pero, naniniwala naman ako dahil sa mga magaganda niyong performance, lalong-lalo na talaga sa Black Writer. Naniniwala talaga ako, base sa mga naipapakita niyo po na magagandang performance nga, baka ilang taon pa lang ngayon, kontrabida ka na ng mga malalaki talagang teleserye. Wish ko lang. Pero, sa dami niyo po ng pinagdaanan, ano sa tingin niyo yung mga lesson na natutunan niyo na pwede niyo i-share sa mga manonood? Ang sa akin sa mga natutunan ko, sa mga gustong mangarap na maging artista or stuntman, tiyaga lang. Ituloy niyo lang yung mga pangarap niyo na makuha niyo. Dahil pag walang tiyaga, di ba? Walang nilaga. Walang nilaga, di ba?
At saka sa charge of experience din, kung papagalitan man kayo ng mga director, tanggapin nyo. Kasi natural lang talaga yan. Itataman nila yung mali. Yan. Huwag niyong dadamdamin kung Oo. Ako, dinadamdam ko dati yan kasi sinisigawan ako, ganun-ganon. Sabi ko, grab, parang titigil na yata ako. Kasi napapahiya ako eh. Pagka sa kapalan na lang ng mukha, parang ano, kahit makikita ka niya, ikaw na lang, kasi nasa taas sila eh. Kumbaga, kahit ikaw, tingin sa'yo, statman, parang medyo mababa ang tingin. Kasi parang ikaw lang yung utusan, mga ganyan. Doon na nga nadadaan yung nasasabi nating diskriminasyon sa Yes. Mahirap din ang kalagayan ng mga stuntman dahil lahat ng mga stuntman, buhay talaga kami. Yung mga pagtatalon sa mga ilang floor, may nababalian, ganun. Buhay talaga. Malaking sakripisyo. Sobrang sacrifice yan. Para sa larangan lang ng mga... Oo. Kasi kung walang kontrabida, hindi tataas yung hindi mabubuo. Hindi mabubuo yung pelikula pag walang kontrabida at saka stuntman. Yun. Pero pag umabot talaga or pag dadating talaga yung panahon na pag retirement nyo na, kumbaga naabot nyo na lahat ng pangarap nyo, dadaanan nyo na bilang maging stuntman sa mga malalaki talagang role. Yes. Or hindi naman stuntman, talagang kontrabida. Yes. Yung pinaka-kontrabida talaga, hindi lang kanang kamay ng isang mga tao. At naabot nyo na talaga lahat, umabot na kayo sa time na parang kailangan nyo nang mag-retire. Meron na po ba kayong balak? Sa ngayon, sa pag-isip, meron naman talaga kasi businessman kasi ako. Kumbaga, ako mahilig, restaurant talaga sa akin kasi mahilig ako magluto talaga. Wow. Magaling ako magluto ng mga invento ng iba-ibang pagkain. Oo. Kasi ang vlog ko dati, puro mukbang. Lumaki ako sa pag-mukbang kasi lahat ng mga luto, yung pandemic dati, gano'n. Yan yung mga vlog ko dati. Nagba-vlog po kayo sa YouTube po, diba? Sa YouTube. Tapos, iba na rin yung vlog ko ngayon. Binago ko. Nung pumasok na ako sa ganitong, sa pag-stuntman. Kaya, puro behind the scene na lahat ng mga fight, lahat ng mga yan na yung bordado ako. Yun bang pangalan ng YouTube channel? Yes, Bordado ako, guys. Check it out. Yeah. Makakita nyo lahat ng mga fight, lahat yun. Mga artista. At yun nga. Pero sa tagal nyo po sa industriyang ito, anong mapapayo nyo sa mga gustong pumasok sa larangan ng pagiging stuntman or kahit bilang aktor? Yun na nga masasabi ko. Tiyaga lang tayo kung gusto nyo pumasok at saka intindi nyo lahat ng mga sinasabi sa lahat ng mga tao na kahit papagalitan kayo, tanggapin nyo. Ganun lang yun. Huwag kayong sumuko. Dahil pag kayong sumuko, kayo ang talo. Yun lang yun. Ama guys. Yun na nga pala at nagtatapos ang ating interview sa nakakamamanghang Sir Sir Elton Bordado. Yes. Maraming salamat po sa Elton. Thank you. Elias! Magandang araw po ngayon. Kasama ko pala si Ruru Madrid.